sa isang event na tila may patamang mensahe kaugnay sa Astig! 2022 national elections. Sa kanyang performance sa Evening with the Stars sa Foro de Intramuros sa Maynila, pabirong sinabi ni Sharon, "Sir, I only have one Vice President, my day tonight, Senador Kiko Pangilinan." In November, Senator Ping Lacson, during a Senate session, essentially spoke in plenary and started mentioning Yusek Bernardo's part. Banyaga, no, na sinasabing political strategist din na nagsasabi na kung patuloy doon na mag-aaway-away ang Marcos at Duterte, posible raw na may third force na lilitaw at mananalo sa 2028. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung di ka pa nakasubscribe, subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para updated ka sa ating mga video. Nako, eto na ho. Laos na kasi kaya na, parang sumasabit na naman sa politika, ano? Sa bagay, asawa niya kasi, palaos na rin. Kaya, ang sabi ba naman doon, mantakin nyo nagkamali daw si Bonget sa pagpili. Inak ng bugi naman Kayo lang ang sumausaw sa mga Duterte. Si Bonget ang nagkakadara noon. Si Bonget ang nagkakandara noon, makisausaw. At makipagtandem kay BP Sara. Ngayon, sasabihin ng, ano ba ito? Nagpapatawa ka ba, te? Nagpapatawa ka? Wag mo kaming lokohin, te. Nasasabihin mo, nagkamali si Bungit kay BP Sara. Laos ka na. At yung anak mo nga nila nagsabi na ayaw niya rito kay Bungit. Nakakatawa sila, no? Ano yung mga balita ngayon? Representative Tino, detalye ang screen record ng pag-uusap umano ni Bongit at ni Bersamin. Kita nyo, merong ebidensya, dinitalye na. Ibig sabihin, ano ba mangyayari kung mapatunayan na naman? Hindi na nga pwede ma-impeach kasi tapos na at nabasura na. Kaya mag-iintay na naman tayo next year. So wala rin, sumatotal, wala rin patutunguhan. Machichismis lang na may nagnakaw. Pero abangan nyo sa 2027. Kung aabot sa 2027. Baka mamaya nagkakatotoo yung sinasabi na stage 4, stage 3, stage 1, stage 2. Yung kalsada, ano ba yung stage 2? MRT ba yun? Stage 3? Stage 4? Nagigets nyo? Kung hindi nyo nagigets, mamaya alamin nyo. Basagin ang persa ng mga Duterte. Yan ang target nila. Kahit sa Senado, binabasag nila yung Duterte Block. Pilit nilang pinakakasuhan yung 3 senador para mahati ang boto. Pero ang nangyayari ngayon, sabihin ko na sa inyo, yung minority tsaka majority, mukhang nagkakasundo. Kasi yung committee report ng flood control, kung tama ako, o kung maliman, i-correct nyo lang, yung committee report, hindi ho pinagpipirmahan. Marami ho ang hindi nagsipirma. Itong report nito, ito yung maghahatol, kung merong kasalanan si Balulong, sino nagsabot-sabuatan. Ako sa mga senador, kung ako hindi ko talaga pipirmahan niya kasi hindi pa ho tapos ang usapin. Dahil wala pang napapatawag sa Kamara na malaking isda. Sa tansya nyo. Alamin natin yan maya-maya. Di ba? Ilang miyembro ng majority block di pumirma sa ulat. Ano ba yung ulat na yan? Basagin ng persa. Ayun na yung kanina, di ba? Basagin ng persa at kagimbal-gimbal ang communication record versus BBM sa kickback. Kita nyo. Puro pagnanakaw ang nakikita rito. Simulan natin dito. Napahiya itong si Laos na. Laos na at pangit pa. Laos na nga siya. Mapapailing ka na lang minsan kung paanong ang isang biro ay nagiging mitya ng online riot.
Yan. Isang linya sa entablado, tapos boom, digital kuyog ang kapalit. Kinukuyog ngayon si megastar Sharon Buti nga. Cuneta ng mga DDS at netizens matapos na maliitin at kaladkarin ang pangalan ni VP Sara sa Tama, isang biro na nananahimik mukhang nag-backfire sa kanyang pamilya. Nananahimik si BP Sara, nakisawsaw ka. Bakit? Pikon kayo, ha? Napipikon na ba kayo sa mga taong bayan na suportado talaga si BP Sara? At kayo ay minamaliit at nilalampaso kahit saang, sino man, ha? Plastic! Di ba? Buti hindi ka pa nabibira ng... Sa bagay, binira na nga pala ng mga netizen, ano? Tuloy. Mabilis. Mukhang hindi na-inform si Sharon Cuneta na mali ang kanyang sinasabi na wrong choice ni Marcos na maging VP si Sara Duterte, gayong halos lumuhod. Humalik sa sapatos ang pamilyang Marcos para lang maging katandem niya ito sa halalan 2022 at hindi makalaban sa pagkapangulo. Samantalang sila, mula sa asawang si Kiko Pangilinan na hindi dapat ilibing sa libingan ng mga bayani si Ferdinand Marcos Sr. Ayan yun eh. Ang anak naman nito ay sinabi kamakailan na plastikan sila. 'Di ba ito, yung kakampi niya ngayon, ha? Andiyan pa nga eh. 'Di ba yan yung mahilig magsabi na hindi dapat ilibing yung tatay niya. 'Di ba? Yan yung mahilig magngangaw-ngaw noon eh. Pero ayan kain suka. Himod wet pack. 'Di ba? Himod wet pack yan. Basta saan makikinabang dun sila. Problema nito, yung anak nagsalita na rin. Ang sabi, I'm not going to have my president be named. Dito kay Bongit, never again. Kita nyo na. hindi siya papayag na isang Marcos ang magiging pangulo ng bansa. At itong si Sharon Cuneta naman ay mula Bulok sa yan, papuri sa Davao City, papuri kay VP Sara noon. Kita Ngayon nyo? mabilis Kita na nyo? nasasabihin Kita na nyo? wrong choice siya bilang VP ng Pilipinas Diyos ko. ngayon. Ayan na siya sabi. Mag-isip-isip mabuti bago magbibitaw. Kayo, nananahimik kasi, hindi nyo ba alam, milyon-milyon na supporter ni BP Sara, kaya nababack to you kayo. Tsaka yung mga lumang video nyo, ayan, nakakalkal. Magaling ho ang tao ngayon, pag may nakitang, ayan na, handa na sila mag-research. Ipapakita ko, I just congratulate her because ano? So dapat ba si Kiko Pangilinan ang naging vice-presidente? Gayong Talo nilampaso siya yan. ni Sara Duterte sa halalan 2022. Nagkamali rin ba ng choice ang 32 million Pilipino na pumili kay VP Sara? At sino ang tama? Yung mga kakampings naman na sinabi noon na magnanakaw si Marcos tapos ngayon tagapagtanggol na ni Marcos sa pagnanakaw nito sa kaban ng bayan. Kinabang eh. Ayon sa ulat, umani ang Plastic! reaksyon online ang naging pahayag ni Sharon Cuneta matapos niyang magbiro sa isang event na tila may patamang mensahe kaugnay sa Plastic! 2022 national elections. Sa kanyang performance sa Evening with the Stars sa Foro de Intramuros sa Maynila, pabirong sinabi ni Sharon, "Sir, I only have one Vice President, my day tonight, Senador Kiko Pangilinan." Mali your choice, no. Ang naturang linya ay agad binigyang kahulugan ng maraming netizen bilang isang patama kay VP Sara Duterte, na siyang naging running mate ni Marcos Jr. noong 2022 elections. Si Sharon Cuneta ay mariing nagpahayag ng suporta kay Marcos Jr. sa isang concert event. Nagbigay ng madamdaming mensahe ng suporta si Sharon Cuneta kay Pangulong Marcos Jr. sa gitna ng kanyang performance sa Evening with the Stars, bahagi ng selebrasyon ng National Arts Month. Sa nasabing event, personal na tinawag ni Sharon ang Pangulo at nagpaabot ng kanyang panalangin at suporta. Sinabi niya na mayroon siyang suporta sa Pangulo, na ipagdarasal niya ang bansa, na ipagdarasal niya na bago husgahan ng Pangulo ay bigyan ito ng pagkakataon na gampanan ang tungkulin para sa lahat, at ipinagdasal din niya ang mabuting kalusugan at kapayapaan ng isip ng Pangulo at ng unang ginang laban sa fake news at disinformation. Talaga ba? Kaya kayo nababakto nyo. Hindi nyo alam yung mga sinasabi nyo. Pag nananahimik ang mga Duterte, huwag nyo papakilaman kasi hindi naman sila ang magbaback to you. Taong bayan ho ang magsasalita at susuportahan at pagtatanggol nila yung mga inaaping Duterte. Oo. Siguro kaya kagalit kay BP Sara. Ikaw, Oo, yung pangit na laos. Laos na. Siguro kaya kagalit na talo ni BP Sara. Tinambakan ng ilang milyon? Ang asawa mo nakakuha ng 9 million, si BP Sara 31 million pataas. 31 million mahigit pala pataas ka, Kuya Goods.
Di ba? 31 million ang kinuha ni BP Sarang boto sa taong bayan. Asahan nyo, madadagdagan pa yan. Kaya, ewan ko ba dito? Ha? Galingan nyo sa paninira, galingan nyo sa lahat para matalo nyo si BP Sara. Pero sabi ko nga sa inyo, universe na po ang gumagawa ng paraan para si BP Sara ay maluklok sa pagka-presidente. Baka nga mapabilis pa eh. Kasi nga, di ba nga may nababalita, serious ba talaga? Question mark. Serious ba? Anong stage ba? Question mark. Phase 1, Phase 2, Phase 3, Phase 4? Naku, mahirap niyan yung Phase 5. May nag-comment sa atin. Sabi nila, Kuya Goods, oo nga, yung kapatid ko, nung nalaman na may ganito sa bituka, hindi na umabot ng ilang buwan. Kita nyo na. Baka siguro pinagdadasal nito ni Laos, yung health, baka may nalaman na rin. Kung galit sa'yo taong bayan, talaga ipapanalangin ka talaga na, pero masama yung manalangin masama yun. Dito tayo, yung mga baho at nagbubulkara na, merong screen record, hindi lang si Tinyo nagsasalita niyan, pati si Representative Irice, maski ito si Congressman Libiste, nagsasalita na rin sa screen record na ito. Merong bagman. Meron? Aba. Tanong yan Sino ang bagman? Sinabi na rin dyan. Isang pamangkin ata o anak. Pamangkin ba? Oo, ng dating Secretary General, ang umuugong na bagman. Bakit ngayon lang lumusot ito? Bakit ngayon lang nagkaroon ng isong ganito ba? Kung may bagman si Bonget, ituro na rin kung sino yung bagman ni Balulong. Di ba? Dapat ganun? Alamin natin. You said you personally saw the screenshots shown by Congressman Leviste. Can you walk us through what exactly did you see, Congressman? Actually, they were video screen captures, presumably of the phone of Adrian Bersamin himself. So, it's like tinurn on yung screen capture sa phone, and then nag-scroll through dun sa messages they were signal messages between PBBM and Adrian Bersamin. So you can see the numbers there, and you can see the messages as they are scrolled through in the video. So that's what we saw, and the messages are from December 2024 to July 2025. Pero Congressman, did Cong Leviste tell you how he secured a copy of this screen recording? He told us that part of when in November, Senator Ping Lacson, during a Senate session, essentially spoke in plenary and started mentioning Yusek Bernardo's part in providing the 8 billion kickback. Grabe. And delivering it for the president through Yusek Traiji Bolivar, and then on to Bersamin, Adrian Bersamin. Yan, kung Leviste. And then Lacson said that the president was not involved, and that these people just name drop or use the name of the president. So they started panicking and assumed that everything would be pinned on them. So they started making affidavits and so on, preparing their defenses. And Yusek Adrian Bersamin went to Congressman Leviste and accomplished part of his affidavit, according to him, in Leviste's house. And he showed CCTV footage of Adrian arriving and then going into the house with him, and so on and so forth. So that's part of the story of supposedly of how he got hold of this information, is that some of it was prepared in his house. Kita nyo, maingay na maingay yung usapin
na merong bagman, merong 8 billion na, alam nyo na yun, parang dinideliver. So ngayon, ito ang tanong. Ano magagawa nila sa usapin na yan? Pwede bang arestuhin? Pwede ba siyang ma-file ng kaso? Hindi. Kwento na lang yan. Oo, kasi may immunity. Tapos na rin yung dalawang pinasura na impeachment case. So mangyayari uli yan, yung pag-file na yan, kung meron man sa 2027 pa. So ngayon, yung nabalitaan natin na ito, chismis na lang ito. Ano magagawa nyo? Kung meron man bagman, may magagawa kayo? Diba? Wala rin magagawa. Hindi pwedeng kasuhan. Parang sinabi lang nila na ito, may bagman. Pero, parang wala. Andito lang tayo para pakinggan lang sila. Tapos wala rin aksyon. Ano aksyon? Sige nga, ano yung pwedeng yung gawin para makulong? Hindi makukulong. Hindi pwedeng kasuhan. Ang makapagpatatanggal lang dyan kay Bonget at saka yung mga impeachable officer, kagaya ng mga, ombudsman, Comelec, BP Sara, si Pangulo, ang makapagsibak lang sa kanila yung impeachment. Napasura na kay Bonget, ano pang gagawin? Sabi ko nga sa inyo, totoo lahat ng sinasabi ni BP Sara. Sarsuela lahat ng ito. Isang pelikula. Baka pinapalabas lang ito si... Diyos ko po. Dito ako, maniniwala kay Ate Malu. Kay Prof. Malu. Prof. Malu, basagin ang pwersa ng mga Duterte. Prof. Malu, tikiya, laban sa 2020. Yan ang balak ng mga makakaliwa. Yan ang balak ng mga kalaban ng mga Duterte. Babasagin nila, kailangan nilang merong ganito, may papaliwanag ako sa inyo. Pag umusad yung impeachment ni Bibi Sara, wag naman sana. Sana technical na kagad sila nung nag-file sila ng ADOS ng Pebrero. Pag umusad dyan, ulitin ko, wag naman sana. Kung sakasakali lang, ganito mangyayari dyan. Halimbawa, na-file na ng case at umusad na. Kasi hindi na siya pwedeng tumakbo kahit sa posisyon. Tama. Kung mali ako, pa-correct ako. Hindi pwedeng tumakbo si BP Sara pag nahatulan siya sa ganyan o na-impeach siya at umusad. Hindi na siya o natanggal sa pwesto. Wala na siyang kakayanan dahil hindi siya pwede, hindi siya allowed at nasa saligang batas yun. Ngayon, ganito naman ang siste. Kung sakasakali naman na bago ma-impeach o talagang na-impeach na at magre-resign si BP Sara. Halimbawa lang ito, pinapaliwanag ko. Halimbawa lang ito, magre-resign si BP Sara. Merong mga technique dyan Doon lang tayo sa mga eksperto at mga galing at marunong umintindi. Kung halimbawa na talagang pinurso nila, okay, si BP Sara impeach na. Gagawin niya ni BP Sara. Pwedeng mangyari ito Bigla ako magre-resign. Kung ako halimbawa lang ako resign ako. Sige, okay, resign. Yun naman gusto nyo mag-resign. Resign ako ngayon. Di ba yun? Di ba? Bago ako ma-impeach, mag-resign ako. Yun ang pwedeng gawin. Pagka-resign ni Bibi Sara, hihintay siya ng 2028. Tatakbo siya ngayon. Iba kasi yung magre-resign ka, asa na-impeach ka na. Kasi pag na-impeach ka na, hindi ka na pwede kahit sa posisyon. Pwede mangyari lang to, pinapaliwanag ko lang. Baka mamaya masamain nyo. Bago mangyari ito, kailangan makapag-resign. Pero, wag naman uusad. Kasi ayaw din natin mag-resign si BP Sara kasi nga, gusto natin siya mamuno. Ang gusto natin mag-resign, yung pangit. Yung Pangulo. Yun ang gusto nating mag-resign. Mawala sa pwesto. Pero si BP Sara, all goods na all goods. Mula pag-upo ni BP Sara, all goods na yan. Kay Tatay Digong, kay BP Sara. Wala tayong masabi dyan. Ginagawa lang nila ng katarantaduhan yan para magnakaw. Walang katigil sa kananakaw. 17 trillion na ho ang utang ng Pilipinas. Prof. Tria, pasok. Ang labanan dyan, basagin. Tama. Yung puwersa ng mga Duterte. Kung titingnan mo ang numero, at sana yung dayuhan na yan ay tiningnan ang numero, ang enduring Duterte base ay nasa 30%. Ayan. Kung titingnan mo si Vice Presidente
Duterte, nagsimula yan na very high ng 60, bumaba hanggang sa kasalukuyan nasa pagitan ng 30 to 35%. Okay? So ibig sabihin yan, yung 35% yung high, ang low niya is 30. Yung high na 35%, magkakaroon ng 65 na paghahatian ng dalawa. Yan na. Ako ang nakikita ko, Yan. magkakaroon lamang ng third force under the blessing ng administrasyon ng Marcos Group. Pakinggan nyo ha. Para makakuha tayo ng idea. Prof, ano pong masasabi ninyo dito sa pag-usbong ng sinasabi nilang third force sa paparating na Third 2028 presidential elections? Meron po kasing isang banyaga, no, na sinasabing political strategist din na nagsasabi na kung patuloy doon na mag-aaway-away ang Marcos at Duterte, posible raw na may third force na lilitaw Nako at po, mananalo Diyos sa ko yun. 2028. Agoy! Yung Sino naman kaya yung third force na yon? Ito ba yung Bulangaw? Ito ba yung tandem ni Bombom sa ni Virus? Diyos ko po. Kahit siguro ilang porsyento. Di ba nga, nagkaroon ng survey. 2.4% versus 33%. Tapos sasabihin may third force pa. Wow! Sabaw! Hindi naman masama nga pero mag-ilusyon, lalong-lalo na sa pagka-presidente, Virus, oo, yan ang wag mo gagawin. Mahihibang ka pag natalo ka. Oo, totoo yan. posibleng lilitaw, nag-agree ako doon. Yung posibleng mananalo, hindi ako Kaya nag-agree kita doon. nyo. Kasi kailangan mong tingnan kung three groups yan, yung sinabi nga, third force, no? So isang para sa administrasyon, isa na para kay Vice Presidente, at isa siguro yung iba't ibang kulay, no? Yan. Ang una dyan, napakahalaga na tingnan yung endorsement ng kasalukuyang nakaupo. Pwedeng magkaroon ng endorsement, pwedeng magkaroon ng kunwari third force, pero doon naman talaga sa nakaupo. So clearly, ang labanan dyan, basagin yung puwersa ng mga Duterte. Kung titingnan mo ang numero, at sana yung dayuhan na yan ay tiningnan ang numero, ang enduring Duterte base ay nasa 30%. Kung titingnan mo si Vice Presidente Duterte, nagsimula yan na very high ng 60, bumaba hanggang sa kasalukuyan nasa pagitan ng 30 to 35%. Okay? So ibig sabihin yan, yung 35% yung high, ang low niya is 30. Yung high na 35%, magkakaroon ng 65 na paghahatian ng dalawa. No? Ako ang nakikita ko, magkakaroon lamang ng third force under the blessing ng administrasyon ng Marcos Group. Para basagin... Frop, ako naman hindi naman naniniwala lang. Opinion ko lang naman ito. Walang mangyayaring malaking porsyento na makukuha nitong third force. Tsaka walang blessing. Alam niyo bakit? Pag narinig pa lang ng taong bayan ang pangalan ni Pangulo, ang unang papasok diyan magnanakaw. 'Di ba? Kung sino ang inendorso na magnanakaw, sa tingin nyo, iboboto pa ng tao, malabo. Malabo na. Nakakaduwal. Pag narinig pa nga lang ang pangalang Balulong, Virus, inendorso ni Pangulo, at yung dating dilawan na naging Bulangaw, alam mo yun, dirin-diri na ang taong bayan. Madidismaya. Kaya baka makakuha pa nga si BP Sara ng higit sa 33%, baka mag 50% pa. Sa ngayon ikaw ba, naniniwala ka ba? Suportahan nyo ko, i-hashtag nyo. BP Sara 2028. Hashtag BP Sara sa 2028 para mag-spread. Tulungan nyo ako i-spread. Lalong-lalo na yung mga video na natin na inilalabas. Pag napanood nyo, hindi nyo pa napapanood,
ikalat nyo kagad, i-share nyo kagad sa mga kaibigan nyo. Abroad o kaya kung saan-saan nyo i-share. Para makita nila na yun, si BP Sara talaga ang dapat manalo sa 2028. Tama. Kaya hashtag mo. Hashtag BP Sara 2028. Yung ang tawag ko doon, enduring base of the Dutertes. Yun ay manggagaling sa Visayas at Mindanao, Central Visayas at yung buong Mindanao, at siguro ilang patches sa Region 3 at Region 4A. So paano ka makakakuha ng third force na hindi endorsed o pinatakbo ng administrasyon? Kasi ang administrasyon nasa Northern Luzon. So kung titingnan mo yung mathematics, magkakaroon lamang ng third force kung talagang sinadya nitong administrasyon na ito na magkaroon ng puwersang pangatlo para basagin si BP. Nagagets na natin. Malamang pwede mangyari na lahat ng alyado o lahat ng patatakbuhin ng Pangulo kaalyado nila. Bakit? Kasi natatakot na sila ma-back to you pagdating ng araw. Lalong-lalo na maraming problema ang nangyari. 2022, 23, 24, 25, 26. Maraming nangyari. Maraming nakawan ang nangyari. Maraming proyekto hindi natapos na ubos ang pondo. Ganyan ang mangyayari. Kaya, yung pwersa nila, ngayon pa nga lang, di ba, ginagalingan nila pero hindi pa rin nila kaya ang mga Duterte. Lulusot at lulusot pa rin ang katotohanan kesa sa kasamaan. Kagimbal-gimbal ang communication record. Ito na tayo. Versus Bongit sa kickback scheme. Ang dami kasing hindi na kontento. Yung binulgar ni Saldico na nagagalit pa raw sa 2 billion per week. Gusto pa higher. Wow. Sakim sa pera, no? Sa bagay, matagal na raw ho yan. Talagang gutom sila sa pera. Bagay, matagal din natang hindi nakabalik. Gustong bawiin yung mga nakaw ha. Pasok. If authenticated ay kagimbal-gimbal dahil makikita natin talaga ang involvement ng Pangulo at ng PLLO head. So, PLLO. na pamangkin ng ES at that time. So, pamangkin, si Adrian. Sana mapa-authenticate yan at sana magawa at mailabas publicly para malaman ng taong bayan. Tama. Dapat ganun nga ang gawin. Lumabas yung secret convo daw. Gaano ito dapat i-take na seryoso, Prof, no? Considering ang parang nag-prove dun sa mga naging pahayag din ni former Congressman Zaldico at ni Bernardo ba yun? Tama, Prof. Well, Admar, kung kailangan siguro verified yan, pero kung talagang may ganyan, nakakabahala yan kasi makikita natin na yung exchanges may kinalaman sa kickbacks at sa kwenta ng kickbacks. So, yan, if authenticated, ay kagimbal-gimbal dahil makikita natin talaga ang involvement ng Pangulo at ng PLLO head. So, na pamangkin ng ES at that time. So, sana mapa-authenticate yan at sana magawa at mailabas publicly para malaman ng taong bayan. Medyo ang hamon ngayon, ma'am, ang taong bayan ba ay may tiwala pa sa kung sino yung mag-iimbestiga? Kasi halimbawa, sa Senate Blue Ribbon, alam natin ano yung nangyari. Pero still, parang ramdam mo sa taong bayan na parang hindi pa rin sila satisfied sa ICI. Sa Ombudsman, hindi ko lang alam kasi alam naman natin kung sino yung namumuno sa Ombudsman. Kaya sila
lalapit ngayon at magtitiwala na merong lehitimo na mag-iimbestiga at Wala na, makakakuha wala na. ng Well, talagang ano. Sa aking pananaw, mahina talaga ang mga institusyon ngayon. Papunta tayo sa House, sa Senado, sa ICI, sa Ombudsman. Nakikita natin ang iisa lamang ang kumpas, may pinipili na idiin, may pinipili na hindi isama sa listahan. So, paano tayo pupunta sa katotohanan? Paano natin mapapanagot yan kung ganun ang sistema? At narinig rin natin just this week na sinabi ng leader na let's move forward, no? Kita nyo na. Doon na tayo natapos. Let's move forward. Yan ang pangit. Tapos ngayon, papasok na naman yung mga makabayad block, yung mga bayan-bayan. Si BP Sara ang kanilang tinutumbok. Kita nyo, ang hirap. Pero lahat yan, kayang-kaya yan ni BP Sara. Naniniwala ka ba? O kung naniniwala ka, huwag ka mag-alala. Ang gagawin mo lang ganito, i-like, share, at subscribe, at hit mo yung bell. Bye-bye!